Sa ngayon, ang una natin ginagawa, relief muna. Lahat ng nasa evacuation center natin, tinutulungan natin. Nandito naman ang national government with the local government para lahat ng tulong na kailangan, unang-una alam namin, pangalawa, may paabot natin. Kasi ang local government ang nagdadala talaga hanggang sa mga bahay-bahay. We gather today within the historic walls of Intramuros, a place that has witnessed our nation's encounters with the world. It is therefore deeply fitting that we launch here today the Philippine chairship of ASEAN 2026. Kapag kamay, sala! We are grateful for the usual rapid response kasi po first responder talaga ng LG. For the rapid response that you have and all the support that you have given the different agencies. Full mo. Yo. Yan, dalawa. Yun. Yun! Alam nyo mga kababayan kasi nga, nanghiram muna tayo. Nanghiram tayo ng intro, no? Ha? Pero, eto na, umpisa na kagad natin. Wala nang intro! Oo, eto na mga kababayan, benggahin na natin itong mga katarantaduhan ni Saldico. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Nyolo, ang inyong tagapaglingkod. Dahil kami ang apoy na susunog sa inyo. And magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon mula Luzon, Visayas at sa Mindanao. At nakikinig po kayo dito sa ating palatuntunan sa Bengador. Walang kawalaang may sala. Siyempre. Boss Mike. Unahan mo na. Ako magandang araw at magandang hapon, magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre kasama natin si Koy, kasama natin si Nyulo at ang inyong lingkod, Mike Cerbero po, ang bebenga. Ngayong araw na ito. Ako. Ay, may balita na. Grabe ang balita po ngayon, mga kababayan. Dahil po nagsalita na po ang Pangulo. Ukol po dito po sa mga pag-aresto dito sa ating kinasasangkutan ng mga iba't ibang government official sa flood control. At meron din po sinabi ang Pangulo ukol po sa kanyang kapatid, Boss Mike. Ito kasi, alam mo napakaganda nitong nung ganti. Hindi naman ganti nung pasubali ni Pangulong Bongbong sa kanyang ate. Oo nga no? Kung iba-iba nga, sabi ko nga kanina, kung iba-iba lang yan, ang banat dyan parang banat ni Sarah. Nag-live bigla at nagmumura. Oo. Minura na lahat, wala nang itinira. Tama. Pero si Pangulo, cool na cool. Anong sabi niya? Abay, ang tingin ko kasi hindi yun yung ate ko nung nagsasalita Tama naman siya dun. Pero partner, in fairness to the president, no? Mahirap benggahin ang kapatid. Lalo na kapag alam mong merong mali na ginagawa. Isa pa, nakita ko rin sa ginawa ni President Marcos, talagang sinita niya na. Ate, mali ka na dyan. Hindi na kita kilala. Kapatid ba kita? Ito na kapatid nga ba? Yun nga Tsaka, tama yung sinabi ng Pangulo. Hindi niya na talaga makilala kasi itong kapatid niya, kada nagsisinungaling, umahaba Teka muna. Diba pwede maging mabait naman tayo at maging mabait na si Pangulo? Sige, mabait na tayo, mabait. Pasensya. Pwede ba nating yung Bengador gawin nating pastor? Teka, hindi siya maniniwala yan Oo, hindi kayo maniniwala pero alam nyo sa totoo lang. Manang Aimee, alam mo, mahal ka naman ng mga loyalista Tama. Kaya lang nga, nagbago ang lahat. Correct. Mula nang etong ginawa mo na para bang tila hindi mo na isinaalang-alang yung pagiging magkadugo yung dalawa ni Pangulo. Tama. Pero sana matauhan ka na. Sapagkat yung ginawa, pasubali ni Pangulo, imbis na awayin ka, hindi. Pagkus para bang kulang na lang sabihin niya, makonsensya ka. Tama. Alam mo, ako lang. Hindi ko alam kung ano yung pinaghuhugutan ni Senator Amy Marcos kung patungkol ito dun sa
pagbanat niya sa kanyang kapatid. Alam nyo, ito, makakwento ko lang, mga kababayan, my dear Filipino people na nanonood po ngayon. Alam nyo ho ba na kumabig ang Iglesia ni Cristo? Oo. Yo! Tama ho kayo na nang inarinig. Kumabig ang Iglesia ni Cristo nung panahon na nagsalita ho itong si Amy. Sa isang programa ng Net25, nakakausap at nakapanayam ng mga host nila yung tagapagsalitang pangkalahatan ng Iglesia. Kasi Oh. Ka Edwil. Oh. Ito ang nasabi ni Ka Edwil, kapatid, no? Kapatid, ha? Kapatid. No, ito nasabi ni Ka Edwil sa bala. If I'm not mistaken, yun yung talaga pangalan niya. Meron to palang pag-uusap na naganap. Na ano daw? Ang pag-uusap na naganap is, sabi ni Ka Edwil is, ang ating layunin is transparency and accountability and peace. Yun po ang nasa motibo nila. Kaya nagulat to ang iglesia nung nagsalita ho itong kapatid ni Pangulo na si Senator Amy Marcos Ay? ng adik, ganito, ganyan, dired tag niya na, ultimo ang unang ginang, sinabihan na masasakit na salitang gano'n. Narinig natin, the worst is the worst eh. Oo. Sinabi ni Ka Edwil na labas ho ang iglesia sa sinabi ni Senator Amy. Oh, so parang gine-crush niya yung rally ng iglesia. Oo, yun yung pinaka main point doon. Ngayon, sabi naman ni Pangulo, hindi niya nakilala ang kanyang kapatid. Hindi, sabi hindi niya nakilala. Hindi kilala. The word is hindi niya nakilala. Hindi niya nakilala. Hindi nakilala. Oo. Kumbaga, yung lumalabas at nagsasalita doon sa screen, Oo. hindi niya inaakalang gano'n ang sasabihin ng tinuringan niyang kapatid. Correct. Hindi tinuring, magkapatid talaga. Oy. Parang nagdududa kasi ako eh. Ayan tinatama ko sila rito. Magkapatid talaga sila. Nagdududa talaga ako. Hindi ko lang alam kung sabi nga nila yung chismis lang Oo. Eto binabatikos nga ng mga ng mga kabilang mga kampo Oh. na bakit daw parang pinapalabas daw na masamang babae si First Lady. Oo. Hindi. Ang ginagawa natin ay inaano lang natin yung issue noon na may issue na baka mamaya ampon lang Baka hindi totoo talagang kapatid Kaya nga eh. Di ba? Oo. Ayan na tayo. Hindi sa ating galing yon, hindi tayo gumawa noon. Oo, kasi ako para sa akin kasi, nakikita ko yung mga mukha ng mga Marcoses ay korting puso. Oo. Samantalang si Amy, Korting, triangulo. Akala ko korting mangga. Happy New Year! Hindi, pero alam mo, sa totoo lang. Siguro natauhan na rin. Kasi alam nyo, napansin niya na wala nang patutunguhan Correct. Para bang kadispiradohan na lang. Ito na yung huling barahan natin. Gawin mo na, Manang Amy, para malaman na natin kung ano ba talaga, kung gugustuhin ba tayo ng tao. Oy, wait lang, boss. Maano ko lang May pangako si Boss Mike Na? na kapag hindi nagtagumpay, hindi nagtagumpay ang rally ng mga DDS at na mapababa si Pangulong Marcos. Boss Mike, sabi mo to, magpapataywan ka. Sabi mo yun, Boss Mike. Parang hindi naman Boss, ganun yun. magpapataywan ka. Parang ang sinabi ko mga kababayan, mawalang galang sa mga asawa nito. Oh. Sabi ko, re-rent kami hindi, meron po akong may-ari ng resort, pwede kong lambingan. Mag-celebrate tayo sa isang private resort. Tapos, tapos, pagsasama ako ng maraming babae. Yun! Mamimili kayo ngayon. Yari tayo. Akala nyo, uubra kayo sa akin. Pero joke lang po yun. Taiwan. Joke lang po yun. Joke lang yun. Sa mga kababayan natin, biro lang po namin. Pinapatawa lang po namin kayo kasi alam niyo naman, puro kami barako dito. Pero alam mo, balikan ko, kasi wala na ho talagang pag-asa. Itong kampo ni Duterte, maliban sa isa na lang. Ano? Kasi lahat yan ginawa na nila hanggang pati nga si Eng-Eng Diba? Sino? Hindi nyo alam, hindi nyo kilala si Eng-Eng. Yun yung si Eng-Eng, yun yung humahalo ng kawa at tinatawag, yan na si Simatar. Naalala mo na. Sino? Diba si Eng-Eng? Sino nga? Tinawag na nga nila
Ito na si Simatar, paakyat na ng kabundukan. Gumaganon. Tanong mo sa mga nanonood, alam nila yan. Oo, yun eh. Sino yun? O, titigan mo si Manang Aimee, kamukhang kamukha niya. I-research mo mamaya. Ha? Hindi! Tsaka yung sa ano. I-research mo mamaya. Hawig na hawig eh. Oh, Makabago na nga lang. Oo, Kasi nung panahon ni... Hindi, eto. Nung panahon ni Ing, Oo. hindi pa uso ang filler botox. At saka at saka yung thread. oh. Kita mo naman, sabi nga nung mga nagrarally. Botox ni Aimee. Di ba? Pera namin yan. Pera ng bayan. Pera ng bayan. Oh, yun. Di ba? Yeah. Maswerte siya. Oo. Kasi uso na yung mga ganun ngayon. Oo. Kung hindi, malamang, parang pinagbiyak na bunga talaga. Bunga Oo. ng mangga. Kumakalat nga ngayon yung mga lumang picture eh. Kita mo nga, yung sinasabi ko sa'yo, iba yung shape niya eh. Triangular shape eh. Viral si Manang Aimee. Oh. Alam mo ba sa social media, ilang linggo na? Oh. Abay, hindi pa napapatid. Oh. Abay, puro baba. Makikita mo. Sumasabay talaga eh. May Diba? naanap ako, Sumasabay eh. Ah. Sumasabay dito eh. Panawagan ng DDS, baba. Ay, teka Oh, muna. diba? Sumasabay eh. Eto, brother. Partner. Ha? Baka sabihin nila, ba't nami-personal kayo? Panoorin niyo yung bagong paandar ni Aimee. Oo. Kasama yung direktor na mukhang gasolito kapag nakasuot ng kulay blue. Mahilig sa minor. Di ba? Oo. Abay, yung mga balat nila, di ba? Pang-personalan eh. Oo. Tsaka natatawa ako sa direktor Oo. na yun. Hmm. Sinasabihan nila, eto lang isa lang po ako. Sinasabihan nila na si Congressman Sandro Marcos kamukha ni Charis. Di ba? O, galing kay Banat ba yan? Oh, di ba? Ito kasi yan eh. Oh, teka lang, Boss Oh. Mike. Pero, etong si gasolitong direktor, si Rowena Guansong, pag naging lalaki, kamukha mo. Si Rowena Nagbansin, di ba yun yung parang may sira din ng ulo? Oo. Yun ang kamukha ng direktor na yan pag naging lalaki si Rowena Guansong. Oh. Diba? Kasi nga papaliwanag ko lang. Huwag niyong sasabihin na personal. Kasi yun din ang lakad nila. Oh. Sa bagong video nila, kung sino-sino tinira. Oh. Tinira si Chel Jokno, malaki daw ipin niya. Tama. Tinira si Laila de Lima. At marami pang iba. Oo, Rizal Ontiveros. Si Rizal Ontiveros. Napanood nyo ba? Oh. Yun yung yung mga pamimersonal nila. Oo. May gumagano pa. Oo. Alam mo, Tapos, alam mo yung- speaking Sige, of, pare. speaking of Senator Risa Ontiveros, titirahin niyo, mas may pakinabang pa nga si Risa Ontiveros. Sa totoo lang. Yan. Totoo yan, pre. Ang ganda Diba? ng punto mo dyan. May pakinabang pa si Risa Ontiveros sa bayan kaysa dito ay Senator Aimee Marcos. If we Totoo. comparison Risa Ontiveros versus Aimee Marcos na tatakbo in higher position, kay Risa na lang ako pa. Oo. Sayang eh. Kung sila lang dalawa. Kung sila lang dalawa Sila lang dalawa. maglalaban. Pero hanggat may pagpipilian, mamimili ako ng iba. Bakit ka mo? Oh. Alam mo na yun. Hindi, ako nakikita. Kung papipiliin ako, Aimee Risa. Kaya kay Risa ako. Mas may utak kaya magpakulong eh. Diba? Hindi, tsaka- Parang BBM, dumadaan by law. Oo. Sa madaling salita, may napatunayan na. Hindi, Correct. totoo naman, susugan ko lang yung sinabi ni Kuya. Siyempre, sila yung naglamay kay Kibuloy. Na kaso, kung saan talagang paborito ni Kibuloy ang mga Nyakis. nyakis na Polmoli Violet. Tapos mamanyakin. Tapos sa Pogo. Oo. Isa siya sa mga nagtalakay ng Pogo. Tumayo sa Pogo. Sino ba ba? Yan ang ano ni Risa Si Ontiveros. Aguila, yung Senyor Aguila. Senyor Aguila. Senyor Aguila. Oh. Diba? Senyor Aguila, ang dami pa. Siyempre, ako mananawagan na ako. If you are watching right now, Senator Risa Ontiveros, ini-invite ka po namin dito sa Bengador upang makipagbenggahan sa mga tao na dapat natin benggahin sa taong bayan. Nais namin kayo pong makadaupang palad. Sana ay mapagbigyan niyo po ang aming hiling. So, susugan ko. Para hindi naman baka sabihin nila namimili tayo. Sige. Sa lahat ng mga sumasang-ayon sa amin na benggahin ang mga may sala, dapat walang kawala. Kayo po ay inaanyayahan namin. Samahan nyo kami din At sama-sama nating benggahin itong mga ito. Correct? Tama. Dapat natin Kaya sa mga gusto po na pumunta at makilahok dito po sa programa namin Bengador, kami po ay nandirito
Ang programang ito ay para sa inyo at kahit sino po kayo, open po ang programa para sa inyo. Correct. Pero Boss Mike, madagdag ko lang bago natin i-close tong sa kapatid ng ating Pangulo. Kasi talagang imbis na maniwala po ang taong bayan dito po kay Aimee ay na-dual po ang taong bayan. Kasi po, ganito po kasi, explain ko lang na maikli, Boss Mike and Paring Koy. Kasi po tayo, ang culture natin, pamilya. Yan po ang dapat inaalagaan. Ang gobyerno po, pagtulong sa ibang tao. So, kahit anong mangyari, lagi pong pamilya ang nauuna, hindi ang politika. Correct. Pero sa pagkakataong ito, Madam Aimee Marcos, inuna mo ang politikal na advokasya mo at pinakinggan mo ang team itim na vice presidente. Ito nga, ito na tataka ko. Ano mas mabigat sa lahat to? Tatanungin ko po kayo. Please comment down below mga kababayan. Ano ho ang pinakamabigat? Ang pamilya o ang kaibigan? Kasi kung ako papipiliin mo, pamilya ako. Oo. Kasi mas magkadugo kami. Yes. Kung talagang magkadugo kayo. Diba? Eh, ang tanong dito, baka naman ibang pamilya na yon. O may pamilya ng binubuo. Tama. Diba? O, kaya yung mga agets ho nun, comment down Pero below. kasi alam nyo, alam nyo kasi, sa akin yung kasing kulturang Pilipino, mahalaga sa akin kasi yun. Totoo. Family first. Bakit? O yun na nga, pamilya ay pamilya. Yes. Problema sa loob ng tahanan ay dapat hindi nakakalabas yan. Oo. Kung ano man ang problema sa loob ng bahay, dapat sila-sila, tayo-tayong nasa loob, ang dapat sumolusyon. Magresolba. Oo. So kung ang mangyayari ay ilalabas mo sa social media, ikikwento mo kay Kumare at kay Sarah, ano itutulong nun? Hindi naman niya alam kung ano pinagmulan yan. Na minsan, yung kanilang mga payo na mga kumare, kumpare ninyo, ay nauuwi sa mas lalong dagdag na problema pa. Kaya nga eh. Minsan, mga kababayan ko, siguro nangyari na sa inyo. Kakahingi nyo ng payo kay kumpare at kay kumare, kayo ni kumpare nagkatuluyan eh. Diba? Diba? Pero ako lang. If ako ang tatanungin ninyo in terms sa pag pinag-usapan natin yung kay Pangulong Marcos and between sa kanyang kapatid na si Aimee Marcos, nabilib ako sa ginawa ng Pangulong. Siyempre nabilib ako sa ginawa ng Pangulo. Nanahimik siya. Ngayon lang siya nagsalita from pagkatapos ng pagsasalita sa INC rally ni Senator Aimee. Nabilib din ako sa unang ginang kasi biruhin mo, nalaman ko matagal na palang tinitiis ng unang ginang yung ugali niyan. Teka muna, baka may shiner siya. I-share mo, Boss Mike. Bago mo sabihin yan, nakakatuwa kasi yung pagtitimpi ng unang ginang dito kay Senator Aimee, napakahaba. So pinatunayan lang talaga ng unang ginang First Lady Lisa Araneta Marcos na talagang mahaba ang pasensya na, abogado ako, kailangan ko, ito yung mindset ko. So pinakita niya doon na edukado ako, barbaric to. Kaya nga eh. Diba? ang nangyari kasi dyan, ang ating First Lady, ang haba ng pasensya. Hindi siya bumaba sa level ni Aimee Marcos. Kahit nakakapagpababa ang nangyari sa pamilya Marcos. Yun po ang pagkakaiba na itong pamilya na to eh. Sabi ko nga sa iyo, Koy, Boss Mike, ang hindi ko matanggap dito ay yung pati yung mga anak dinamay. Pero mo si Vinny, si Congressman Sandro Marcos, na isipin mo ang future sinisira mo. Wala silang kinalaman dito, sinisira mo. Koy! Ito, sabi nila, maniniwala ka, Congressman Sandro Marcos, sabihan ni Senator Aimee na addict na gumagamit? Yes. Tanong tayo mag-usap dito kasama mga viewers natin. Yes. Maniniwala ba kayo na addict si si Congressman Sandro Marcos? Ikaw, Boss Mike? Siyempre hindi. Hindi ako naniniwala. Bakit? Nakita naman natin eh. Ito na lang Kung sabi nga ni Manang Aimee, buong pamilya daw addict. Nakita ko yung video kamakailan lang si Vinny. 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 Oo. Oo. Nakisalamuha
ng parang normal na, ordinaryong tao lang. Yes. O pinalabas ko yan kanina, o kagabi yata, yung nakisalamuha sa mga Ordinaryong tao. Ordinaryong tao na nakahubad, na nakaano, dahil yun din yung mga itsura ng mga Kasi tao. boss, mahilig yan sa sports, skateboard. Di, yung bang kayang makipagsalamuha Oo. ng kahit na sino. Kayang makibagay. Ibig sabihin, nakakaisip ng tama. Yes. Kasi alam naman natin na kapag ka-addict, hindi makakapag-isip ng tama. Tamang hinala. Yes, Sino ang tama. tamang hinala? Si Sarah at si Amy. Oh. Sila yung totoong tamang hinala. Tama. Ang addict, tamang hinala lagi. Tulad ng mga DDS. Tamang hinala na addict si Pangulo. Dapat pala tumakbo yung mga TH party list. Ano nga eh. Kayo lang naman ang mga addict, tamang hinala kayo lagi. Tsaka titignan natin, una-una, sa level ng family. One of the best na nakita ako dito kay Congressman Sandro Marcos, he is very humble. Yes. Napaka-firm niya magsalita, mahinhin, mahinahon, pero may dating at bigat. Kung ito ko sa kanya, malabong maging adik ang isang tao na to sapagkat titignan mo ang itsura, alam mo itsura ng adik. Ito na lang eh. Diba? Huwag na tayong lumayo. Kumpara natin. Kanino? Sandro versus Baste. Ay, putik, grabe yun. Pag tinignan mo yung itsura, parang hindi na nalalayo kay Banat Bay. Oo. Hindi kasi, ako, Tapos tatawagin niyang Charis. Oo. Kita niya naman kapag Oo. tumayo, ito pa may issue. Ano? Iba daw yung tatay ni Sandro. Oo. Putik na yan. Ikumpara nyo si Sandro kay Apo Lakay. Oo. Pag pinagtabi nyo, Iisa. parang iisa. Oo. Lakad, tindig, itsura. di ba? Oo. Ni ano, Ginagawa Mini kasi Marcos nila, Sr. ginagawa nila. Tanim intriga. Oo, tsaka kung talagang iba-ibang mga asawa, si Digong may gawa niyan eh. Kaya nga, Ilan na ba naiyot yan? Sorry. wala tayo sa Radyo Pilipinas, kaya pwede na. Pakat po, direct. Pakikat po. Salamat po. Ilan na ba na beembang yan? Oh, ito, susundan ko pa. Oh. Si Bini at saka si Kitty. Oh. Tignan nyo naman itsura. Kahit maghubad silang dalawa. Oo. Makikita mo sino matino at saka yung sino yung pabaya. Tama. Pabaya sa katawan niya. Oo. Oh, di ba? Nakita mo si Chong Kitty doon Oo. sa ibang bansa, lumalaklak. Kaya nga, Grabe. binubuhusan ng ganito. Binubuhusan ng alak. Parang anak ni Tulpo. Oo, dapat ang magtropa, alam nyo, si Kitty at saka yung congressman ng Quezon City. Oy. Oh, di ba? Ay, Magkaroon oo. Oh, si Kitty at saka yung congressman ng Quezon City. Oh. Yung anak ni Tulpo Oy! na gumastos ng milyon-milyon. Oy! Sa Las Vegas pa. Oo, Las Vegas, Hindi Nevada. pa nagkasya sa BGC. Oo nga O eh. kaya sa Timog eh. Oo. Nabantayan mo na yung distrito mo. Abay, nag-enjoy ka pa. Oo. Kumita na yung bar sa BGC. Quezon City at saka BGC. Kumita pa yung Las Vegas. Pinakita, ibang bansa pa. Oo. Matindi. Matindi. Pero ito para sa akin. Ito pa, may hindi nakakaalam pa sa pamilya nila. Meron tahimik na kumikilos. Oo. Oo, tahimik na tumutulong. Tahimik na nagpupunta sa mga, ayaw niya ng publicity. Yung mga anak ni Presidente, mostly, si Alam Bini, ko nakikita natin. yan. Kilala niyo sino tong tahimik na isa? Ay, pwede si Bini. Bukod kay Bini, meron At saka pa isa. si, Simon! Simon. Alam mo kung Simon. ano? Abay, pinatitira ni Pangulo sa bahay ampunan eh. Oo. Para maramdaman kung anong totoong buhay. Oo. Hindi yung pinatitira kung kani-kanino eh. Oh. Ano ba yan? Pinatitira. Pinatira. Anak ng wedding. Magkaiba po yun. Correct, Bakit hindi niyo correct. tayo po ang ating Pangulo, ang ating First Lady at ang Pangulo, pinatitira po sa mga bahay ampunan, sa mga shelters, ang kanilang mga anak. Pinaparanas nila. Pinaparanas Pinapakita. nila ang ordinaryo at ang simpleng buhay para hindi po sila mabulag ng karangyaan. Ganyan po ang breeding ng pamilya Marcos. Samantalang sinasabi ni Boss Mike, pinatitira, tignan niyo po yung ngalangalan ni Baste, parang ano po yan, parang sasakyan, kailangan i-camber, disalign. Gusto niyo ng patunay? Gusto niyo ng patunay? Ano? Sige. Bakit hindi niyo itanong kay Chabit? Oo nga eh. Oh. Di ba? Oo. Yan ang sinasabi ko. Baka hindi niyo pa rin na-gets. Kasi itong mga didis, bobo eh. Bobo talaga yan. Hindi maunawaan yung mga ganitong joke eh. Wala. Mahina yung
sense of humor. Nagluluga Oo. Nagluluga kasi. Di ba? Oo. Baka pwedeng pakitanong kay Manong. Oh. Manong Sabit. Oh. Baka apo niya yun eh. Si Kitty. Oh, magjowa yun eh. Magjowa ba? Magjowa yung anak ni Sabit tsaka ni Kitty. Oo. Magjowa. Talaga Kaya nga may joint force yung mga yan. Pero hindi yun yung tinutukoy ko ha. Ano ba yung tinutukoy mo? Oo. Ibulalas mo na. Parang hindi nyo naman alam. Ano yun? So mga kababayan ko, baka malibel na tayo. Eh dapat walang mga pangalan. Pero pag nakita mo yung pamilya Marcos kasi na itong pamilya ni Pangulong Bongbong, talagang makikita mo na nasa ayos sa mga anak. Ayun na nga. Kaya nga kung sinasabihan nila na ganyan ng unang ginang at ang ating pangulo, wala talaga maniniwala kay Amy. Oo. Kasi hindi literal na chismis. Literal na tanim chika. Nagtatanim sila ng image ng isang tao na parang masama itong pamilya na to. Alam mo, tingin ko si Manang Aimee malaki inggit nito eh. Oo. Unang-una, bilangan ko. Bilangan nyo! Isa, Una, si Manong Bongbong may maayos na pamilya. Si Manang Aimee, kita mo naman. hiwalay. Hiwalay. Ikalawa, mukhang walang nagseryoso sa kanya. Oo, no? Bakit kaya? Baka may problema siya. Kasi minsan pag nahiwalay ka sa una, maaaring problema ng yung kung sino yung hiniwalay mo o Oo. umiwalay ka. Oo. Pero pag nagkaroon ng pangalawa, pangatlo, Ay, bay, tanungin mo na yung sarili mo. Bakit? Baka may problema. Baka ikaw na talaga may problema. May diferensya, no? So, ibig sabihin, mga kababayan, manimbang kayo. Tama. Yung tinatawag nila na hindi matino, adik, at kung ano-ano, baka yun yung talagang kinaiinggitan ng mga to. Of course. Nakuha nyo? Kasi yun ang isa sa mga pinaka nakikita ng tao ngayon, yung ganong inggit sa katawan. Kasi ang unang ginang First Lady Liza, kung makikita nyo, she's look like in New York. Alam niyo yung style ng New York? New Yorker. Ganun siya. Ganun siya. Kung makikita mo, mukhang yayamanin, pero talagang may ibubuga. Oo. Pero nakita ko ang unang ginang eh. Ikay si First Lady. Kaya nga, jolly. Oh. The last time na na-meet natin siya, naalala mo, umakbay pa, kung sino-sino pang ganon siya, kumbaga, kahit game na game siya. Biruin mo, inakbay niya si Mima ng ganon, umabay ng ganito, picture tayo. Di kasi ang liit ni Mima, kaya pwedeng akbayan. Hindi kasi, nakita natin siya doon na hindi siya choosy. Hindi siya maarte or kagaya na sinasabi nila na although kahit na New York ang style niya, Pilipino masang-masa kasi maiintindihan mo siya sapagkat yung style niya ng pakikisama is pakikipagkaibigan talaga. Sa madaling salita, si First Lady, kahit sino ka pa, kaya niyang pakisamahan, Correct. pakibagayan, hindi tulad ng iba dyan. Oo. Kapag wala silang pakinabang, hindi ka sasamahan. Oo. Lalayo pa ba kayo? Tignan niyo yung mga DDS nagkagulo-gulo. Oh, nagmurahan Di ba? na. Nagkagulo-gulo na sila. Oo. Kaya nga sabi ko si Panelo, tumiwalag na eh. Grabe Abay, pinuri yan, na ng pinuri si Pangulo. Hindi mo alam yan, ano? Di ba alam Napansin yan? ko lang. Pinuri ni Pangulo. Sabi, eto talaga. Weak Oo. leader? Ano sinasabi niyong weak leader? Wala, hindi daw totoong weak leader. Paano yan, banat bay? Sabi nung Panelo na sinasabi mo na dapat paniwalaan nyo. Oo. Dapat tularan ninyo. Gayahin nyo na si Panelo na pumupuri na kay Pangulo kasi ito'y isang abogado. Tingin ko, personal na opinion ko, alam ni Panelo na wala ng patutunguhan ang karera ni Sara Niño. Tama. Pero sabi ko naman, isa na lang. Boss, may Oh. nag-text. Oh. Walang galang. Galing sa taas. Oo. Yun na nga. Sabi sa'yo eh. Oh, napapanood tayo eh. Kaya nga, no? Sabi rito, wait lang, babasahin ko. Lagay mo nga, hindi ko nakita eh. Basahin mo, Boss Mike. Basahin ko. Sabi dito, wait lang. Sabi dito, Sir Mike, bati naman, birthday ko ngayon. Kaya Sir Prias. Jeffrey Yas. Si Russell. Oh. Happy Sir, birthday. Happy birthday po. sa Sir Russell Prias. Nako, ito isa ito.
sa mga masugid nating taga-subaybay at talaga namang sobra-sobra ring nagmamahal sa unang pamilya. At ito pa. Ako babasa ng isa. Ito pa ha. Nabasa na. Ito. May babasahin pa dali ako. lang, yan Ayun na nga. So ito pa mga kababayan ko. Oo. Okay na. Babasahin ko tong isa. Sige. Babasahin ko tong isa. Ako magbabasa. May nag sa akin, may nag-chat. Sabi niya gano'n, sabi sa chat, paano akong pakisabi sa mga kababayan natin? Paano ako matututuring na sinasabi nilang addict samantalang iisa na lang ang aking kidney? O, sabi nung nag-chat. Actually, ang dami na nagsabi niyan eh. O. Pero, Hindi na bago. pero, totoo. Bago. Kasi pinupukulan nila, si Bogbog, addict! Sabi gano'n ni Manang. Kasi nga, wala na silang ibang propaganda dahil hindi magnanakaw si Manong Bongbong. Yun So ano kasi pang yun. propaganda ang kanilang ibabato doon? Kaya nga sabi nga sa akin Yung nung weak nag-chat. leader, hindi rin naman umubra. Kasi Oo. napakulong si Duterte. So yung ate, Tsaka, pinipilit nila eh. Ito na lang po dyan. Kung maririnig nyo po, puntahan nyo ang sinabi ni dating Secretary Abalos. Ang sabi niya, noon pa man, iisa na lang ang kidney ng Pangulo. At bukod doon, asthmatic pa po ang Pangulo. Na pala kayo. Diba? Sa akin, nag-chat eh. Nag-chat sa'yo. Basahin mo nga, Koy. Sabi niya nga dito, maliwanag. Sabi sa mga kababayan natin, iisa na lang ang kidney. Oh. Yun na. Hindi po kasi yan. Alam nyo po, pag-iisa na lang ang kidney nyo, Mahirap talaga. mahirap yan. Hindi ka nagagawa o magtatangka pa ng anumang bisyo na makakadamage mismo sa katawan mo. At lalong-lalo na, presidente ka at ang ganda ng pamilya ng Pangulo. Hahayaan niya bang sirain yung sarili niya? Sususuga kita. Sige, Boss Mike. Saan ka nakakita ng adik na may maayos na pamilya, kompletong pamilya, masayang pamilya? Kaya nga eh. Kung ganun pala, di mas masahol pa pala si Aimee. Bakit naman? Walang pamilya. Walang maayos na pamilya, hiwa-hiwalay eh. Hiwalay sa una, hiwalay sa pangalawa. Oo. Baka nga may tatlo, may pang-apat pa. Tsaka kadalasan pag adik ang pamilya mo, broken family ka. Oo, hindi pa. Oo. Meron pa. Ano? Sila Sarah. Oo. Ilan ang pamilya na meron sila? Sa labas. Kahit naman si Sarah na issue. Oo. Kung sino-sino pinakasalan niya. ACDC. Na issue ha. Na-issue, ACDC. Diba? May lumabas. Oh. Pati babae, pinakasalan daw niya eh. Oo. Ayon niya sa mga nasa social media. Di ba? Meron pa. Ano? Si Digong. Oh. Ilan ang naging asawa? Ang daming piniimbang. May jowa pa. Pero ninyo mga kababayan ko, kung matinong tao yan, may asawa kang tao. Hiniwalayan mo na nga, pinalit mo pa sa mas pangit. Oo, no? Tapos makikita ka, abay nasa entablado, abay laplap ka ng laplap. Oo nga. Yung ba yung matino? Oo. Yung ba yung hindi addict para Oo. sa inyo? At ang addict tulad ni Pangulo na ni minsan, hindi nyo na-issuehan ng nambabae yan. Kaya nga eh. Bakit? Mahal niya si First Lady. Totoo yan. Kasi kapag ka ikaw mabuting tao, magiging loyal, faithful ka eh. Yes. Sa asawa mo. Oo, sa asawa mo. Sa mga anak mo, alaga mo. Tama. Tuturuan mo ng magandang asal. Yes. Oh, ano ang resulta? Magagandang asal ang meron sila. Tama. Kumpara nyo naman sa mga Duterte. Oh, Mura ng mura. grabe, no? Kita mo naman si Baste, si Pulong, si Sara. Isama mo na yung bunso, si Kitty. Oo. Mga barbaro eh, no? Ikaw, kumpara mo naman kay Bini, kay Simon, Oh. at saka kay Sandro. Oh. Malayo. Milya-milya! Putik. Di ba? Mga barbaro eh. Ito nga eh, alam mo, minsan napapaisip na nga ako eh. Minsan naaawa na rin ako sa presidente. Kasi I told you guys na 6 years of his life, ibibigay niya sa Pilipinas para ayusin ang bansa natin. Kapalit nun, itong mga ginagawa niya sakripisyo para sa bayan, katulad ng ginagawa sa kanyang pambabash, alam mo, minsan nag-iisip ako, ano sa sarili ko ito lang, ano kaya maireregalo ko sa presidente? Uy, Hindi, so totoo lang ano kaya mariregalo ko sa presidente? Ano kayang pwede kong mapasaya ko man lang siya kahit minsan. Kasi nakikita ko yung trabaho niya, yung workload niya, ang bigat eh. Kung ikaw na asthmatic ka na, isa na lang ang kidney mo, bibigay ka tawa mo kung ang hindi magagaling ang doktor dito. tama.
Diba? Tapos sasabihan ka pa ng, di ibabash ka pa, ipipressure ka ng ganun. Oo. Alam mo, buti na lang ang presidente, open-minded eh. Hindi siya taker lang. Hindi siya katulad ng iba na accept lang na accept, banat na ng banat. Oo. Hindi, malalim talaga. Malalim. Ngayon ko lang napatunayan at nakita ko yung behavior niya na ganun. Sobrang lalim ni President Marcos, to be honest.